atin pong panauhin ang ating kaibigan, matagal na nating kaibigan, the spoken word artist na lagi nating itinatampok sa ating programa para magbigay naman ng isa sa kanyang mga obra. Let's welcome to the program, Mr. Lance Abelion. Magandang gabi sa iyo, Lance. Yes po, magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin po mga listeners ngayong gabi. Thank you, Lance. Teka muna, matanong kita, anong opinion mo dyan sa mga batang 19 years old, 18 years old, may mga anak na? At walang Ako po, kasal, ha? Siyempre, 19 years old. Walang kasal yan, ha? Live-in lang. Bye-bye well, for me po nakakalungkot po talaga kasi po parang yun nga po, kulang po talaga sa paggabay pa ng mga magulang. Lalo na po ngayon kasi nga po nabanggit nyo na nga po kanina, sinabi ko nga po kanina na minsan po kaka-cellphone po ng mga kabataan ho natin yan. Oo, totoo. Kaka-talk, at kaka-FB, kasi po parang ang akala po kasi ng mga kabataan, lahat po ng napapanood po nila online at nakikita po ay tama. Pero hindi po nila alam, may karamihan po doon actually ay mga fake news po, mga kung ano-ano pong mga walang kapararakan pong mga ang tanong, nagagabayan ba itong mga batang ito? Kasi, alam mo, sa face-to-face, pinag-uusapan namin yan ni na attorney at saka ni Dr. Camille. Sabi ko, Doktora, ilang linggo na tayong nagte-taping. Bakit mangilan-ngilan lang na i-interview natin ng mga nagsasama na kasal? 99.9% nagsasama na hindi kasal, nagli-live-in lang, bahay-bahayan, libreng sex. Asa ng mga magulang, di ba? Ay, nakakalungkot na talaga. hamon ito kay Lance Abelion. Pwede ka bang gumawa ng isang tula na aantig sa damdamin ng mga magulang sa kanilang responsibilidad sa mga bata? At paghamon sa mga bata na pakinggan ng kanilang mga magulang. Kasi, sabi ng mga bata, paano namin pakinggan ng magulang namin? Wala namang sinasabi. Dahil wala namang, busy di ba? Di ba? Apo. Sige po, actually po, hindi ko lang po na-prepare po ngayon, pero meron po kasi akong tula po na may kinalaman po sa ika-4 na utos. So baka po babalikan ko po yan yung pong itatanghal ko po next week. Ayun, sige nga. At ang title ng iyong pangalan ng iyong poem ngayon ay pinamagatang Mata. Tama ba? Mata po. Eyes. Yes po. Yan. Tingnan natin kung paano tumitig ang mga matang ito. Lance Abelion, go ahead. Ang pagmagat po ng tulang ito ay mata. Ang mga mata ay salamin ng ating kaluluwa. Nagiging tahimik na saksi sa bawat kasaysayan ng ating paghinga. Silang mga tagatalahan ng mga tagumpay at ng ating kabiguan sa sandaling ibig natin silang maalala. Sila ang refleksyon ng ating kaibuturan. Ang mga mata ang nakasisilay ng lahat ng bagay. Nakikita ang bawat kulay. Ang mga mata ay walang napapalampas. Nangangaluhulugang ang lahat ay marapat na masilayan at masumpungan. Sa mga mata rin nanggagaling ang pagngilid ng mga luha. Ang bawat pagtangis, ang bawat himutok, ang bawat hikahos, ang hinahon, ang ginhawa, ang pagpapadama ng pag-ibig sa bawat yakap, ang hudyat ng pag-aakay sa pagbangon sa bawat tapik sa balikat. Ang bawat pagtitig ay hindi pagpapakita ng pagsisinungaling. Sa mga mata rin sumasalamin na makita ang kawalan at pagtanto ng mga hakbang sa kung ano nga ba ang dapat pang matutuhan. Ang mga mata ay salamin ng ating kaluluwa, nagiging tahimik na saksi sa bawat kasaysayan ng ating paghinga. Silang mga tagatala ng mga tagumpay at ng ating kabiguan. Sa sandaling ibig natin silang maalala. Sila ang refleksyon ng ating kaibuturan. Marahil ang mga mata ay naririndi na sa napakaraming mga mali na gumagalugad sa kapaligiran na para bang ang pag-ibig at pananatili ay mailap. Maraming mga tagpo ng paglisan at hindi pagbalik sa mga bagay na marapat maakap. Ngunit ang mga mata ay marunong rin sumulyap sa hinaharap, sa pag-asa, sa paghilom, sa mga pangarap na kayang maabot. Kung ano ba ang maaari pa nating gawin sa mga bagay tungkol sa sarili na nakatakda pa lamang nating tuklasin. Nakikita ng mga mata na marahil malayo pa ang lakbayin, marami pang mga kabanatang nakatakda pa nating tahakin.
Kung diretso lamang ang ating tingin, makakaasang kakampi natin ng panahon patungo sa ating layunin na nakatakda nating marating. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, minsan parang taken for granted lang natin yung mga mata na yan, ha? Pero mahalaga yan. Yan ang witness ng mga nagaganap sa ating buhay. Di ba? Yes po, and ang mga mata rin po ay ginagamit po natin po para para po magmatsyag at magmasid po sa kapaligiran po natin na Yun. minsan po kasi yung nangyayari, Brother June, karamihan po sa atin nagbubulag-bulagan pa rin po sa nangyayari na para Oo. akala po natin na para yung minsan po mali na po yung nakikita po natin, pero Mhm. kadalasan po hindi po kadalasan palagi, pero pinagkikibit-balikat pa rin po natin ang lahat at minsan po wala po tayong ginagawang tama at aksyon. At sana ang mga mata natin ngayon ay idilat natin pagdating ng eleksyon at mamili tayo ng mga kandidato na may kakayanan na gumawa ng batas, umugit sa ating bansa at magbigay ng proteksyon at biyaya sa ating mga mamamayan. Hindi yung madudukot nilang pera. Gamitin Tama natin po. ang ating mga mata kasi obvious na obvious yung mga tumatakbong kandidato na gusto lang magkapera sa posisyon. Yung mga kandidato obvious na gusto lang ang buong pamilya nila ang mapalagay sa posisyon. Ang tawag dyan dynasty. Naka, babanggitin ko pa ba Opo. mga pangalan? Alam Opo. niyo naman di ba? Opo, kumbaga po balikan po natin yung kanina na siguro po panahon rin po na matignan po ng mga magulang kung ano po ba ang nangyayari sa kanilang mga anak. Right. So, ako po, for example po, kami po ni Mommy po sa bahay, for example, ang maganda po sa amin, lagi po kaming nag-uusap po talaga each and every day po, at ang paraan po ng pag-uusap po namin through meals. Mhm. Habang kumakain po kami ng lunch po or dinner, nagtatanungan po kami sa isa't isa na, "Uy, kumusta ka na? Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Ganyan-ganyan, gusto mo bang mag-open up?" So, importante rin po talaga ang komunikasyon sa bawat Right, pamilya na right. dapat po ay bukas po ang pintuan natin kasi po minsan sa sobrang kabisihan po ng mga magulang, Mm-mm. maganda naman pong intention po ng mga magulang, pero minsan po sa kakakayod po natin, hindi na po natin namamatyagan po ang mga anak po natin. So, dapat po tanungin po natin sila sa bawat araw, "O kumusta ka ngayong araw? How are you feeling today? Ano ba ang kailangan mo? Ano bang kailangan mo sa ganito? May kailangan ka ba?" So, ganun po. Yun. Alam niyo, tuwing Lunes, hindi lang po poem, hindi lang tula, kundi doon sa tula na yan, kumakalabit din yan sa ating konsyensya. At maraming salamat, Lance Abellion. Sino babatiin mo ngayon before you say goodbye? Yes po, syempre po binabati ko po si Mommy Edna Abellion ng good evening, ang mga kapatid ko po sa Laya, Philippines. Binabati ko rin po special mention po si Ate Yek Lopena, si Miss Riza Templadong Kaparang Kape, at Yan. si Miss Susan Reyes Montinola po, sa lahat po ng mga listeners po natin sa San Pedro, Laguna. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa 105.9 True FM po, sa iyo po Brother June, kay Miss Jan po, at sa lahat po ng ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat. Si Lance Abellion po, ang ating spoken word artist.